Ako si Lieutenant Colonel Lawrence San Juan. Currently, I'm the commanding officer of the 3rd Scout Ranger Battalion. And just recently, I was awarded the Cavalier Award for Special Operations. So, ngayon naman, ang ikukwento ko ay kung paano ako napasama sa kauna-unahang nag-undergo ng selection and training for the Light Reaction Company. So, it was in 2000 nung naglabas ng directive ang Special Operations Command kung sino yung magbo-volunteer dito sa bagong itatayong Light Reaction Company. But prior to that, meron ng initial na stage of organizing yung na ginawa yung SOCOM. Ang una talagang naging member ng Light Reaction Company ay yung BAC 86, wherein yung lahat ng mga organic sa 1st Scout Ranger Regiment at saka Special Forces Regiment Airborne na kasama dun sa Basic Airborne Course na yon, sila yung unang inorganizer. Kasi ang requirement ng Amerikano should be fast, ma-organize kaagad para mag-undergo kaagad ng selection. So to comply, para mapabilis, yun yung naging paraan ng SOCOM para makakomply doon sa directive ng US. Kasi tutulong yung US sa pag-organize nitong bagong unit na ito in relation to our effort in counter-terrorism, which is during that time, ito na yung height ng Abu Sayyaf Group, wherein ito rin yung panahon na nakidnap yung US national ng mga Abu Sayyaf doon sa Dos Palmas. Ito sila Gracia Burnham at saka yung Burnham couple. So because of that, dahil hindi naman sila pwedeng mag-operate dito, the only way para makuha nila yung citizen nila is to assist the Philippine government through the armed forces na mag-organize na isang unit na gagawa para mag-rescue ng mga nationals nila. So gusto nila, mabilis nilang ma-execute yun. So yun yung unang directive. Kailangan makapagbuo ang more or less 100 kasi during the selection, alam nila na meron pa rin matatanggal. So yun yung unang step na ginawa ng SOCOM. Second, nagpadala pa rin sila ng directive sa mga both regiments kung sino yung magbo-volunteer. And I'm one of the volunteer dun sa unit na yun, sir. Sa FSRR, ang alam ko ay umabot kami ng 6 na nag-volunteer doon. Ako, si Lieutenant Dagupon, si Lieutenant Tilag, si Lieutenant Tuntok, tapos may isa pa. So ayaw rin mawalan ng FSRR na mga officers. So kinausap kami doon and then sinabi na ito lang yung pwede natin payagan. So automatic na sir, pinayagan si Lieutenant Luntok. Siya yung kauna-unahang company commander ng Light Reaction Company. And then ako at saka si Dilag. So kami sir yung And then yung ating 20 Scout Ranger Company nag-select doon ng 24 enlisted personnel na makasama namin. So doon sa pagbuo ng LRC, ang nag-undergo lang talaga ng selection, kami mga officers, yung 5 officers at yung 24 na selected from the 20 Scout Ranger Company. So dito na nagsimula yung physical participation ng US government through the US Special Forces. So nagpadala sila dito ng Operational Detachment Alpha to supervise and facilitate the selection and initially the selection of the personnel, officers and personnel na magko-compose nitong Light Reaction Company. So we underwent a series of tests, physical tests, mental tests. So meron kaming 19-kilometer rock march wherein hindi sa amin sinasabi kung ano yung passing time. So, basta do your best. Ang sasabihin lang nila sa'yo, ito yung route natin, ito yung gagawin mo, balik ka dito. Pero hindi nila sasabihin na dapat ganito ka kabilis, etc. So ikaw, mag-iisip ka habang nag-undergo ka nung test na yon.
ang isipin mo is ibigay mo lang talaga yung best mo. Para kung gusto mo talaga mapasama doon sa unit na yun, ibigay mo lang yung best mo. So, we underwent the 19-kilometer rock march with 25 kilos sa rock namin. We underwent the 8-kilometer run na hindi mo rin alam kailan nag-start yung time, kailan din nag-end yung time. Medyo sir. ibang training. Sir. So, nagkaroon kami ng map reading land navigation, nagkaroon kami ng psychological exam, and then other physical fitness test. So yun yung we underwent this selection process. Umabot kami ng more or less 200 plus combined officer and enlisted personnel, pero yung ititrain lang nila is 100. So all the rest na bumagsak, immediately tinatanggal na nila. So nakabilit kami doon sa Fort Magsaysay, doon sa building, 3 building ng na ginamit dati sa Asian Army Rifle Meet. So may 3 building doon. Yung isa doon ay para sa mga mag-undergo ng selection. So at the end of the selection, nag-declare sila na ito yung 100. So napasama kami doon. So yung mga pioneer talaga, yung mga naunang napasama sa Light Reaction Company, si First Lieutenant Luntok, who was the first company commander of the Light Reaction Company, si First Lieutenant De La Cruz ng Special Forces Regiment Airborne, who was our executive officer, and at the same time, he was the first assaulter platoon leader. Si Lieutenant Nagak, siya yung second assaulter platoon leader. Si Lieutenant Dilag, the Medal of Valor awardee, siya yung third assaulter platoon leader. And ako naman as the platoon leader, kauna-unahang platoon leader ng sniper platoon ng Light Reaction Company. Pero bago na-determine yan, nag-undergo kami ng training. So ito na. So selection and then yung training. So those selected, yung 100 na selected, nag-undergo kami ng parang common skill training. So nireview namin yung mga small unit tactics, firefight SOP, land navigation and map reading, communication, tactical combat casualty care, combat lifesaver course, basic rifle marksmanship, advanced rifle marksmanship. Then from there, chinek nila yung yung profile namin, and at the same time yung result ng mga individual test namin during that time. And it so happened na doon sa advanced rifle marksmanship, isa ako sa nasa taas ng ng result ng mga marksmanship evaluation nila. So 18 na mataas doon sa marksmanship, yun yung kinuha nila to compose the Sniper Observer Platoon. Ang tawag sa LRC, Sniper Observer Platoon, and the rest ay doon sa assaulter. So after the initial training, doon na kami naghiwalay. Doon na rin dumating yung mga ibang kagamitan na i-issue sa bawat platoon. So mayroong mga additional equipment for the assaulters and additional equipment for the Sniper Observer Platoon. So doon na kami naghiwalay. So yung training namin for 4 months, yung the rest ay undergoing the close quarter combat, urban combat. And then kami naman ay dun sa Sniper Observer course or SOTIC, Special Operations Target Interdiction course. But basically, it's a sniper course, combined jungle and urban. So yun, after months of training, nagkaroon kami ng full mission profile wherein doon na evaluate yung combined skill and knowledges ng assaulters at saka sniper. Wherein ang sniper, lang kami, parang we will always support kung ano yung mission na binibigay sa assaulter. Basically, ang sniper ay sila yung mata ng mga assaulters. So, pagka nagkanda kami ng mission, whether jungle terrain, tawag namin doon ay green hit, mauna kami. So, after the mission planning, magpe-present kami kagad, and then immediately madedeploy kami sa kung saan man yung objective, sa jungle. Then we'll be providing them
first-hand information or intelligence. So combat intelligence talaga. So yun yung pinaka-primary task ng Sniper Observer Platoon. Not necessarily to engage the enemy, but to look and verify yung intelligence na binibigay sa LRC. Once na malocate namin, then that's the time na nagfeed kami sa kanila ng information para makumpleto nila yung mission planning so that they can conduct a deliberate assault. So, yun yung naging trabaho namin. Sa urban, same din yung process ng operation namin. So, we'll be giving information to them and then they will complete the planning. Then they will conduct the operation. So, that's one of the method na ginagawa ng LRC. All other methods na ginagawa nila, I cannot anymore discuss. Para yun lang, yung makikita nyo yung synergy ng sniper platoon at saka assaulter platoon. So, I stayed with the LRC for more than 2 years. Naging executive officer din ako. And then, naging second company commander ako ng Light Reaction Company. And we were already in Basilan during that time. So, nagsimula ako sa 1st Scout Ranger Regiment, platoon leader ng 10 SRC sa Basilan. Naging executive officer ako ng 14 SRC Basilan na naman. Nung napunta ako sa Light Reaction Company, bumalik ulit kami ng Basilan as a platoon leader hanggang sa maging company commander ako. So I was the second company commander after First Lieutenant Luntok. Ako na yung sumunod sa kanya. And then after our operation in Basilan, went back to Fort Magsaysay at in-establish naman yung kauna-unahang selection and training detachment. So yung company ko from operational to non-operational to ito na yung precedence ng Light Reaction School. Noon tawag namin dati ay SNT Detachment or Selection and Training Detachment. So kami na ngayon ang in charge doon sa selection ng susunod na mga marirecruit para doon sa second and third LRC. So 2003 ito sa Fort Magsaysay. So kung ano yung ginawa sa aming selection process, ganun din ang ginawa namin selection process para dun sa second and third LRC, which galing ito sa sa Scout Ranger Regiment, 1st Scout Ranger Regiment and Special Forces Regiment. So yung 20 company, yung natira sa 20 Scout Ranger Company at yung 33rd Special Forces Company. So same yung selection. Nung may na-select, nag-undergo ng training, same din yung ginawa naming curriculum for the training until we were able to produce additional 2 companies. Hanggang sa later on, naging Light Reaction Battalion. And then after the Zamboanga Siege, there was a directive na mas lalo siyang palakihin kaya naging Light Reaction Regiment na siya. And marami nagtatanong bakit daw Light Reaction Company, Light Reaction Battalion, Light, and what is light about Light Reaction? Kasi kung makikita nyo yung during that time, nung hindi pa lahat nabibigyan ng PPE yung Philippine Army, ang LRC lang ang nakasuot ng full PPE, which is meron kaming Kevlar, meron kaming protective vest, tapos malalaki yung mga backpack namin, lalong-lalo na sa mga snipers, wherein we can stay sa isang hide site for a prolonged period. So dala namin ang more than 11 liters na tubig, yung provision namin for food provision na pang 5 days, so nilalagay namin sa backpack namin. So literally hindi kami magaan, pero bakit naging Light Reaction? Because the name was taken doon sa sa terminology ng US Army, which is light infantry. Pag sinabing light infantry, ito yung ready deployable infantry forces nila, just like the 75th Infantry Regiment. So yung company nila, ang tawag ay Light Infantry. Dahil kami rin yung dapat mabilis kami makareact, so quick reaction, pinagsama yung pangalan, kaya naging Light Infantry Quick Reaction instead of mahaba yung pangalan, ginawang Light Reaction Company. So yun talaga yung ibig sabihin ng pangalan ng LRC, o ngayon ay LRR, Light Reaction Regiment. So yung time ko sa LRC ay naputol
dahil na-involve na ako sa Pero anong kaligayahan mo noon? Una, nag-volunteer ka, and then pioneer ka, and then ngayon nga, parang you're passing on the torch kasi sa mga bata, mga mo dito ngayon as trainer. Kasi dito na rin nakilala ka for your emphasis sa training and everything, di ba? So, pwede bang mo yun? Na saan yun nanggaling? Actually, yung passion ko sa training, sir, nagsimula sa FSRR. So, nung platoon leader ako sa 10 Scout Ranger Company, dahil na rin sa mga mentor na sila Sir Cabuno, sila RC, General Criste, nakita ko yung sigasig nila mag-conduct ng training. Siguro, namana ko lang din doon. At the same time, siguro yung dugo ng nanay ko, kasi ang nanay ko, sir, high school teacher, grade school teacher. So siguro nandun talaga sa akin. Nandun talaga yung gusto ko talagang magturo, mag-training. So doon nagsimula yun, sir. And yun nga, pinatawag ako ng battalion commander ng 1st Ranger Battalion dati, si Lieutenant Colonel Del Llosa. Sabi niya sa akin, OSJ, nagre-request sa atin yung 103rd Brigade. Magkakandak tayo ng back to basic. Ikaw yung mag-conduct. So tuwan-tuwa ako kasi sabi ko, of all the officers, bakit ako yung napili niya? Kasi nakita niya during that time na ang sipag kong magturo sa mga tropa. So nanghingi ako ng bala sa iba't ibang company. Tapos bibilangin ko kung ilan yung kaya kong ma-generate na bala. Yun, doon magdedepende kung ilang estudyante yung tuturuan ko sa rifle marksmanship. So siguro nakita niya yun sa akin, kaya ako yung napili niya na magturo ng back to basic during that time sa 103rd Brigade. So nag-handpick ako ng isang team, so nagturo kami doon at hindi lang isang beses nangyari, sir. Thrice na nangyari na ako palagi yung nagtuturo ng back to basic sa 103rd Brigade. And then sa Special Forces nakapagturo din kami. And then dun sa 10 Company. So dun nagsimula until malipat ako sa LRC. Dito naman nakita ko kung gaano ka-systematic and organized magturo yung US Forces. So sabi ko kung ganito magturo yung US Forces, makita natin yung quality ng operation nila. Lalo-lalo na sa mga Special Operations Forces. So yung US Special Forces kasi known talaga sa sa ganong method nila na magtuturo talaga sila sa partner country nila o partner armed forces. So doon ko nakita kung gaano sila ka-systematic, ka-organized mag-train. Kita ko kung paano yung mga method ng pagtuturo and then inadapt ko yun. And during that time, habang binubuo yung company during our training, in-encourage na kami ng mga counterparts na magsulat na. So dito na namin. So kami ni Dilag, siya sa assaulter, ako yung mga SOP sa sniper, doon na namin sinusulat. So nakabuo kami ng panimulang field manual namin. Handbook namin, handbook. So and at the same time, so after that, so may handbook na kami. After that, ako pa yung nag-handle ng selection and training. So, compelled talaga kami, sir, na mag-prepare ng mga instructional packages. So, almost 2 months bago magsimula yung training, ang ginawa namin doon, ni-retrain ko yung tropa kung paano gumawa ng mga requirement kailangan doon sa instructional package. Tagalog, English, sabi ko, kahit ano na dyan, basta importante, may masimulan tayo. Tumulong din naman yung mga counterparts namin hanggang sa nabuo namin yung first training manual ng LRC. So ito na yung ginamit namin sa... Year ano na to? 2002? 2003 na to, sir. 2003. So bumalik kami, yung LRC galing sa Basilan, bumalik, sir, sa Fort Magsaysay ng January 2003. So dito na namin sinimulan, sir. Tapos May 2003, dito na kami nagsimula ng selection namin, sir. Ang gamit na namin, yung localized na training manual natin. Pero with the guidance ng USSF. So, ano yun, sir? Train, advise, assist pa rin sila dun, sir. So sila, secondary instructor, ang lead instructor na, sir, LRC na. And then during that third LRC, na-improve pa namin yung manual. During that period, lead instructor na, wala nang guidance yung Amerikano. So bumitaw na sila, nag-evaluate na lang sila ng buong course, sir. So doon na natutong magturo yung mga personnel natin until yung
pag-create na ng Light Reaction School. So doon nagsimula sir doon nagsimula yung history ng LRC, bakit nagkaroon pa ng pangalawa, pangatlo, at the same time paano nabuo yung school natin. So self-sustaining yung Light Reaction Company noon hanggang mabuo yung additional 2 companies. So, yun sir yung Yun yung di ba? You created a legendary unit na nag-blossom siya sa Zamboanga Siege. Even before that, Marawi Siege. Now, it's a regiment. Pero yung love of training mo kasi, nagkataon na merong katulad mo rin na kasi hindi naman pwedeng ibigay mo lang. Of course, madaling sabihin, do this. Pero kung walang passion sa training, hindi no? Oh, sir. Sige nga, aside from your mother, Pwede ko ba ikwento yung sir? go. 2003, na-involve ako sa Ukod Mutiny. So, basically, nagkaroon kami ng mga civil cases, court-martial, and at that point, naisip ko na madi-discharge kami. So, kung madi-discharge kami, dapat maging competitive pa rin kami sa labas. Ano yung edge ko sa mga contemporary ko sa labas? So, sabi ko, kailangan ko ng training. So, nung nandun kami sa Army, sir, nag-request kami ng mga additional training na magpe-prepare sa amin kapag ma-discharge kami. So, doon ako kumuha ng maraming training, sir. So, kumuha ako ng Certified Security Professional. So, mas naging nag-wide yung perspective ko about security. Kumuha ako, sir, ng Emergency First Responder Course. Dahil nakagraduate ako, sir, ng Combat Lifesaver Course sa LRC, sabi ko, itutuloy ko ito. So, nagustuhan ko siya, sir. So, nung nakuha ko tong certification, instructor certification, nakakapagturo ako. So, doon ko mas lalong nagustuhan kasi hindi lang sundalo yung natuturuan ko yung mga civilians. Dumating din yung point na during the course, civilian yung instructor ko, scuba diver pala siya. Sabi niya, ba't kinukuha mo tong Emergency First Responder Instructor course? Magda-dive master ka ba? Sabi ko, hindi. Kasi gusto ko lang talaga kasi gusto ko magturo ng first aid, CPR, and anything related sa first aid. Sabi niya, sayang naman kung ito lang kukunin mo. Idiretso mo na mag-scuba diving ka na. So, in-endorse niya ako sa isang instructor, sir, under Scuba Diving International. So, nag-undergo ako, sir, ng open water scuba diving course. Tumagal, na-trauma tuloy ako dun, sir, hindi ako maka-equalize, pangit yung langoy ko. Umabot ng ilang buwan bago ako na-certify talaga. Sabi ko, pag nakuha ko na yung C-card ko, hindi ko na itutuloy. Until yung mga nakasabay kong civilian, in-invite nila ako na mag-dive ulit. December ng 2009, sir. December 2009. Nung kami-kami na lang nag-dive, doon ko na feel na ito pala dapat yung maramdaman ko. Hindi sasakit yung tenga ko, relax lang yung pagdadive. So sabi ko, itidiretso ko na to. Sabi ko, ito na rin yung siguro, pag naging instructor ako dito, ito na yung maging trabaho ko sa labas. So, nagustuhan ko, sir, yung method ng pagtuturo. Yung ganun din, sir. Very systematic. Meron silang sequence kung paano magturo. So, natapos ko, sir, yung second level niya, which is the Advanced Scuba Diving, Rescue, Dive Master. And then hanggang sa makuha ko, sir, yung instructor course. Na having in mind, sabi ko, pag hindi ako ma-discharge, gusto ko makatulong pabalik sa Army. Dahil, You're doing now. I can sir. really say. So gusto kong makatulong pabalik sa Army. So itong training na to, sir, at my own expense to. Hindi ako, sir, naghingi ng financial assistance sa Army. Sabi ko, para sa akin to, it's my investment na gusto ko yung investment ko makatulong pa rin sa Army. So yung Emergency First Responder course ko, tsaka yung scuba diving course, nagamit ko siya, sir. So sabi ko, galing nga sa military yung diving, pero sa Philippine Army, konti lang nagda-dive. So ang magiging tulong ko na lang is ibalik sa Army yung pagda-dive. Kaya nung nangyari, sir, nag-advanced infantry officer course ako, ang stop study ko is enhancing the scuba diving capability of the Philippine Army. Nung natapos ko yun, sir, binigyan ko ng copy yung Special Forces School, at nagustuhan nila, sir, yung stop study ko.
At nakatulong ako sa mga projects nila dun, sir. So nakaprocure kami ng equipment, and yun nga, dahil gusto ko pang i-improve para makatulong sa pag-improve ng scuba diving capability, nag-undergo ako, sir, ng military scuba diving course in 2012. So nag-advance ako ng 2010, sir. Tapos pinayagan ako ng BATCOM ko, sir, sa K9. Sinassign ako, sir, sa K9 battalion. Nakapag ako, sir, military scuba diving course. Pero scuba diving instructor na ako. So na-compare ko, sir, yung methodology ng turo sa labas at yung turo sa atin. So sa atin, marami pa talagang kailangang ayusin. Dahil ang scuba diving, sir, science siya, physics. So may related siya sa physics. So there is a risk. So pag hindi na ituro na maayos, yung mga military divers natin, magkakaroon ng mga injuries. So nung nandun ako, sir, nakatulong ako sa course. So yung instructor ng SF nagpapatulong sa akin. So dalawa kami, tandem kami, sir, na nagtuturo sa scuba phase hanggang sa nakatapos ako, sir, ng military scuba diving course. And then after the course, sir, nagpaiwan ako dun sa school. Nag-witness ulit ako dun sa sumunod na class amin, and during that time hindi ko na sinulat, sir, yung course assessment report ng MSDC. So honest to goodness, sir, na mga observation, ano yung mga kailangang baguhin, and paano aayusin. So sinubmit ko, sir, sa Special Forces School, and na-appreciate nila, sir. So nakatulong sa mga susunod na mga classes, and at the same time, sir, I was requested to be part of the writer ng combat diving manual, sir. So sinimulan ito ng ibang mga Special Forces officer, sila Colonel Hernale, Colonel Guda, and sinama ako, sir, dun sa team. Dahil ako yung nagkaroon ng time, yung ibang parts talaga na hindi na ilagay doon sa manual, ako na, sir, ang nagtuloy. So nakumpleto ko, sir, yung content ng ng manual natin, combat diving manual, and I was the one who presented it sa Training and Doctrine Command until its approval noong 2016, sir. So, ko siya, parang 4 years ko siya, sir, na... Tagal. So, nung magkasama pala tayo sa FSRR, ongoing mo pang ginagawa? Yes, sir. Tuloy-tuloy yun, sir, hanggang sa ma-approve siya noong 2016. So, yan ay, sir, ang ginagamit ng Philippine Army ngayon in terms of combat diving operations. Hindi kasi ang daming qualifications mo na parang pag-retire, once usawa ba, kahit saan ka mag-apply, ayan, may Krav Maga ka pa. Paano mo naman sinimulan si Krav Maga? Ito, sir, nung nasa Army K9 Battalion ako, nagkaroon ako ng time talaga, sir, magbasa. So, nakita ko, may manual tayo, sir, na combatives. Tinignan ko yung content, sabi ko, maganda to, sino kayo nagtuturo? So, nagtanong ako sa trade doc. Sabi nila, walang nagtuturo niyan. Pero may manual tayo. Basically, copied yun, sir, sa US manual, Sabi ko, maganda to, na dapat yung Army, meron din sariling combative program. So, nag-research ako, sir, until na-connect ako dito sa isang site that explains yung Krav Maga. So, ni-research ko na mabuti yung Krav Maga. Yung Krav Maga, sir, is a Hebrew word. So, ang Krav Maga, which means contact combat, itong self-defense program na to originated sa Israel. So, maganda yung program kasi madaling matutunan. At pang sundalo talaga, sir. Ang sundalo, maiksing time yung i-google mo, pero madali mo matutunan kasi sa Israel, sa border lang nila yung kalaban. So, they cannot afford na matagal yung training. So, kailangan yung madaling matutunan tapos deploy ka agad. So, yun yung nagustuhan ko, sir. Tapos, very practical talaga. Tactical system siya. So, nung nag-research pa ako, meron palang nagtuturo dito sa Pilipinas. So, mga civilian, they were the first instructor na nag-train talaga sa Israel, and then they went back para sila yung magturo dito. So, doon ako na-connect ngayon sa regional director ng International Krav Maga Federation Philippines, which is under ng IKMF Israel, si Chief Dindo De Jesus. So, nagpadala ako ng email sa kanila, nag-reply sila, tapos may training. Doon ako nag-join ng training, sir. So, 2010 ako nagsimula, sir.
Tapos may pumuntang Israeli dito, nag-conduct ng instructor course sa tactical shooting, which is under pa rin ng Krav Maga, sir. Kasi ang Krav Maga, from hand-to-hand combat to common objects to firearms siya. So Hanggang hindi sa- lang pala hand-to-hand combat ang Krav Maga. Oh, sir, dire-diretso, sir. So, yun yung coverage niya. Kaya nagustuhan ko, sir, yung Krav Maga. So, 2016, sir, nag-undergo ko, sir, ng tactical shooting instructor course na ang nagturo, sir, Israeli. So, pumunta dito sa Pilipinas. Kasama namin from other countries din, sir. Ang naging host lang yung IKMA Philippines. So, merong 5 students na Pilipino, 4 civilian. Ako lang, sir, yung nasa service, and then all the rest are coming from different countries, Europe, Southeast Asian countries. So, pumunta rito sa Pilipinas. Nasa kami, sir, 25 na estudyante. So, yun yung unang instructor course na nakuha ko, sir, qualification na nakuha ko sa Krav Maga. And then, 2018, sir, nagkaroon ulit ng chance na mag-host yung IKMA Philippines ng hand-to-hand combat instructor course. Ang tawag sa Israel, civilian instructor course na under ng IKMF. So pumunta ulit dito, sir, yung Israeli. Kasabay ko, sir, mga civilian din. 15 kami din, sir. Tapos isang Australian. It is a 24-day instructor program na hinati sa dalawang part. So sa sir, October. First part, October ng 2018. Second part, November ng 2018. And then, I was able to pass the evaluation. And then, sir, nabigyan ako ng certification as a Krav Maga instructor. So, from then on, sir, gumawa ako ng position paper na gusto kong ipasok na combative program, sir, yung Krav Maga. Nag-submit ako, sir, sinabit ko yung position paper, sir, during the time ni General Rolando Bautista, sir, as the Commanding General ng Philippine Army. So, na-explain ko sa kanya ng maayos and he approved the program, sir, na ang nag-cater, sir, ay yung Light Reaction School. During that time, naghahanap din, sir, yung current commandant nun, si Major Murillo, na dapat mayroong combative program doon sa Light Reaction School. So nagkataon naman, sir, na yun nga, na-approve yun, na-request niya na doon ko dalhin, kaya doon napunta, sir, yung program. And up to now, nandun pa rin, sir, yung Krav Maga program sa Light Reaction School. But up until now, sir, wala pa rin sumunod na instructor sa akin. Merong isang enlisted personnel, sir, na naging instructor, however, nag-retire na siya. So, sa ngayon, sir, ako pa lang, sir, yung certified Krav Maga instructor ng buong AFP. Retire mo? Sir, pag-retire ko, yung ganitong magtuturo pa rin skill ako, mo, sir. ano naman yan, wala namang Sir. nag-fund sa'yo, kundi sarili mo. Yes, sir. Pwede Talaga pa you rin can use magturo, the sir. skill. Plus, hindi lang AFP maturuan, sir. All uniform services, civilian, and other agencies na nangangailangan, sir, ng self-defense program. I can really say this, na si Colonel San Juan, intense mang-train. Lahat yata ng skill meron na itong mga susunod niya na episode as battalion commander ng 3rd Scout Ranger Battalion. Dito niya makikita na doon sa pagpupush niya ng training sa mga tao niya, yun, nagbubunga. Yun ang next episode niya.